Isang pakiusap, isang kasalanan, isang malaking pagpapanggap na nagpabago sa buong buhay ni Stephanie. Nang makiusap ang kanyang maarte, klas at matagumpay na kakambal na si Estela, napalitan ito sa loob ng ilang linggo. Wala nang nagawa si Stephanie kundi ang pumayag. Ang hindi niya pinagandaan ay ang pagpasok sa eksena ni Clovis Alferez. Ang lalaking may nakatutunon na titig at karismang may kakayahang magpanginig ng kanyang mga tuhod sa isang tingin pa lamang. Sa ilalim ng maling pagkatao, nahulog ang puso ni Stephanie. Sa piling ni Clovis, naranasan niyang isang uri ng pag-ibig na kailanman hindi niya inakalang nakalaan para sa isang tulad niyang nabubuhay lang sa lilim ng kanyang kakambal. Ngunit ang bawat ligaya na tinayo sa ibabaw ng kasinungalingan ay may katumbas na matinding kabayaran. Nang hindi na kayang dalhin ni Stephanie ang guilt, itinapat niya kay Clovis ang katotohanan na hindi siya si Estela, kundi si Stephanie, ang kapait-paitang bayani ng isang panloloko. Ang tugon ni Clovis, isang matinding galit, puot at pandidiri. Nagwakas ang kanilang kwento na walang sulyap ng pag-asa. Nawasak ang kanyang puso, ngunit mas nawasak ang kanyang mundo nang umalis siyang may dalang lihim. Isang sanggol na bunga ng kanilang madubdob na pagmamahalan. 6 na taon ang mabilis sa lumipas. Sa muling pagtatagpo ng kanilang mga landas, naramdaman ni Stephanie na hindi pa rin kumukupa sa matinding silakbo ng kanyang damdamin para sa lalaki. Hawak ang kanyang pinakamalaking alas, ang kanyang 6 na taong gulang na anak na si Timmy. Na carbon copy ng ama, nabuhayan si Stephanie ng pag-asa. Inisip niyang baka sa pagkakataong ito, pagkatapos sa mahabang panahon ng pagdurusa, ay magkakaroon na sila ng totoong happy ending. Subalit ang pag-asa ay mabilis na napalitan ng pait at kawalan ng pag-asa. Mas malabo pa sa tubig kanal na mangyari ang kanyang pangarap. Dahil natuklasan niyang nakatakda ng ikasal si Clovis sa iba. At ang masalimot pa dito, ang babaeng nakatakdang maging asawa nito ay walang iba kundi si Estela. Anong gagawin ni Stephanie kung ang mismong kakambal na dahilan ng kanyang pagdurusa ang muling hahadlang sa kanyang ligaya? Paano niya ipaglalaban ang karapatan ng kanyang anak kung ang lalaking mahal niya ay nakatali na sa isang napakalaking balat-kayo at nagbabadyang pag-ihiganti? Sa gitna ng galit, pagnanasa at mga nakatagong lihim, may pag-asa ba bang maghilom ang sugat ng nakaraan? O tuluyan ng malulunod si Stephanie sa sarili niyang mga luha? Magandang araw po sa ating lahat. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at paki-comment na rin kung taga saan kayo para alam natin kung saan nakaabot ang ating mga kwento. 4 na taon na ang nakalipas mula nang huling maramdaman ni Stephanie ang matinding kabuhog ng kanyang dibdib dahil sa isang lalaki. Ngunit ngayon, habang nakatayo siya sa gitna ng mataong silid ng Grand Ballroom ng The Peninsula, Manila, tila bumalik ang lahat ng sakit, ligaya at takot sa isang kurap lamang. Sa kabila ng napakaraming taong nagsasayawan at nag-uusap sa marangyang galang iyon, tanging ang isang kaobaya at matangkad na figura lang ang nakakakuha ng kanyang buong atensyon. Si Clovis Alferez. Hindi kumupa sa matinding karisma nito. Ang matitikas itong balikat na balot ng pambihirang costume tuxedo. Ang matalas itong jawline at ang mga matang tila kayang tumago sa pinakatatago-tago nitong lihim. Si Clovis pa rin ang lalaking unang nakapagpanginig ng mga tuhod ni Stephanie sa pamamagitan lamang ng isang sulyap. Ang lalaking minsan naging mundo niya, ngunit naging sanhi din ng kanyang pinakamatinding pagkawasak. Nanginginig ang mga kamay ni Stephanie habang mahigpit niyang pinapang-kim-kim ang mamahaling clutch bag sa kanyang tabi. Huminga siya ng malalim upang pakalmahin ang nag-uunahang tibok ng kanyang puso. Kalma, Stephanie. 6 na taon na nakalipas. Hindi ka na ang tangang babae na nagpanggap at nagpaalipin sa pag-ibig. Pabulong niyang pangaral sa sarili. 6 na taon. 6 na taon na mula nang lumabas ang katotohanan na siya ay hindi si Estela. Ang sikat, matagumpay at sosyal nitong kakambal. Siya si Stephanie, ang tahimik at simpleng kapatid na nakiusap lang si Estela na magpanggap dahil sa isang personal na krisis.
Ngunit sa maikling panahon ng pagpapanggap na iyon, nahulog ang loob niya kay Clovis. Naging masaya sila, ngunit ang ligayang iyon ay tinayo sa ibabaw ng kasinungalingan. At nang sabihin niya rito ang katotohanan, galit, puot at pandidiri ang tinugon sa kanya ng lalaki. Subalit sa kabila ng lahat ng sakit, may isang bagay na nagbigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy. Si Timmy, ang 6 na taong gulang niyang anak, ang carbon copy ni Clovis. Si Timmy ang kanyang alas, ang patunay na sa kabila ng lahat ng kasinungalingan, totoo naging kanila ang pag-ibig na iyon. Na magkangat ng tingin si Stephanie, laking gulat niya na magtama ang kanilang mga mata. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Ang mga mata ni Clovis, malamig, matalim at puno ng misteryo, ay direktang nakatitig sa kanya mula sa kabilang dulo ng hall. Tila huminto ang ikot ng mundo. Ang ingin ng musika at ang tawanan ng mga bisita ay biglang napawi sa pandinig ni Stephanie. Tanging ang tunog lamang ng sarili niyang hininga ang kanyang naririnig. Dahan-dahang humakbang si Clovis patungo sa kinaroroonan niya. Sa bawat hakbang nito, nadarama ni Stephanie ang muling pagkabuhay ng mga damdamin na pilit niyang ibinaon sa limot sa loob ng 6 na taon. Ang galit ba ang nagpapatakbo dito? O may natitira pa ring bakas ng lumang pag-ibig? Ngunit bago pa makalapit ng tulian si Clovis, isang magandang babae na nakasuot ng marangyang kulay gintong gown ang humawak sa braso ng lalaki. Umalisunod ang babae rito at ngumiti ng napakatamis. Napasingap si Stephanie na makilala ang babae. Si Estela, ang kanyang kakambal. Narinig ni Stephanie ang bulungan ng mga taong nasa paligid. Tingnan mo si Mr. Alvarez at si Estela. Napakaganda nilang tingnan. Balita ko inanunsyo na ng pamilya ang kanilang nalalapit na kasal. Parang pinagsakloban ng langit at lupa si Stephanie. Ang bahagyang pag-asa na bumangon sa kanyang puso ay biglang nadurog at naging abo. Mas malabo pa pala sa tubig kanal na magkaroon sila ng happy ending. Dahil ang lalaking mahal niya at ang ama ng kanyang anak ay nakatakda ng ikasal sa mismong kakambal na dahilan ng kanyang pagdurusa. Tila pinagsakloban ng langit at lupa si Stephanie habang nakatitig sa 2 taong nasa harap niya. Si Estela, na nakakapit sa baraso ni Clovis, ay may napakatamis ngunit may halong pagmamayabang ng ngiti sa kanyang mga labi. Sa kabila ng magkapareho nilang mukha, malaki-malaki ang pagkakaiba nilang dalawa. Si Estela ay laging maningning, kumikislap at sanay sa karangyaan. Samantalang si Stephanie ay mas pinipiling mamuhay ng tahimik at malayo sa mga mata ng lipunan. Clovis, darling, look who's here! Maarting pangbungad ni Estela habang nakatingin kay Stephanie. Ang boses ito ay puno ng tamis at tila may nakatagong lason. Hindi ko akalaing makakarating ang aking mahiyaing kakambal sa ganitong uri ng pagtitipon. Nanatiling tahimik si Clovis, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatuto kay Stephanie. Ang lamig ng kanyang tingin ay tila gustong tumago sa kaibuturan ng kaluluwa ng dalaga. Walang bakas ang anumang ngiti o init sa kanyang mukha. Sa halip, may bakas sa matinding galit at paghihiganti. Napilit itong itinatago sa likod ng isang stoic na ekspresyon. Stephanie. Pabulong ngunit napakabigat na pagbanggit ni Clovis sa kanyang pangalan. Ang bawat pantig ay tila may kasamang matinding parusa na muli nagpabili sa tibok ng puso ni Stephanie. Kumusta Clovis? Estela. Mahinang tugon ni Stephanie habang pinipilit na huwag manginig ang kanyang sariling boses. Ang kanyang kamay na nakahawak sa strap ng clutch bag ay namumuti na sa sobrang pagkakahawak. Pakiramdam niya ay mawawalan siya ng balanse sa matinding titig ng lalaki. We are actually announcing our wedding tonight, Stephanie. Masayang patuloy ni Estela na tila walang anumang kasalanang nagawa sa nakaraan. Naisip ko na mas magiging espesyal ang lahat kung narito ang aking tanging kapatid. Humana pa talaga ako ng paraan para may padala sa iyo ang imbitasyon. Araw-araw sa loob ng 6 na taon, iniisip ni Stephanie kung paano niya ipagtatapat kay Clovis ang tungkol kay Timmy. Iniisip niya na kapag nalaman nito na may anak sila, baka sakaling lumambot ang puso nito at mapatawad siya sa nagawang panloloko. Ngunit ngayon, sa harap ng nalalapit nitong kasal sa sarili niyang kakambal,
Nare-realize si Stephanie na ang pag-asa niyang iyon ay isang napakalaking pangarap lamang. Paano niya isisingit ang sarili at ang kanyang anak sa isang lalaking handa na magsimula ng bagong buhay, kasama ang babaeng orihinal nitong minahal? Inaasahan kong makakadalo ka sa aming kasal, Stephanie. Malamig na hirit ni Clovis. Ang kanyang boses ay tila kutsilyong humihiwa sa puso ni Stephanie. Gusto ko maging saksi ka sa bawat sandali ng aming pag-iisang dibdib. Hindi na nakatagal pa si Stephanie. Ang matinding kirot sa kanyang dibdib ay masyadong mabigat para dalhin sa harap ng maraming tao. Tumango na lamang siya ng bahagya at mabilis at tumalikod upang lumabas ng ballroom. Daladalang panibagong sugat sa kanyang puso. Hindi na nakayanan ni Stephanie ang matinding sakal ng hangin sa loob ng ballroom. Mabilis ang bawat takbang niya patungo sa parking lot, habang pilit na pinipigil ang mga luhang nag-uunahang pumatak sa kanyang mga pisngi. Ang bawat salita ni Clovis at ang mapagmalaking ngiti ni Stella ay patuloy na nag-aalingaw-ngaw sa kanyang isipan, na tila mga matatalim na balaraw na sumasaksak sa kanyang puso. Gusto na lamang niyang umuwi, yakapin si Timmy at kalimutan na muli niyang nakatagpo ang lalaking pilit niyang ibinaon sa kanyang nakaraan. Ngunit bago pa man niya mabuksan ang pinto ng kanyang sasakyan, isang malakas at matigas na hawak sa kanyang braso ang pumigil sa kanya. Napasingap si Stephanie nang pilitin siya nitong iharap. Ang amoy ng mamahaling kulon niya na kay tagal niyang kinasabikan ay agad na sumalubong sa kanyang pang-amoy. Saan ka pupunta, Stephanie? Hahayaan mo na lang bang matapos ang gabi nang hindi man lang natin na pag-uusapan ng ginawa mo? 6 na taon na nakaripas. Galit na bulong ni Clovis habang nakatitig sa kanya ng napakalapit. Ang init ng hininga nito sa kanyang muka ay nagdulot ng panginginig sa buong katawan ni Stephanie. Clovis, bitawan mo ko. Walang dapat pag-usapan. Masaya na kayo ni Stella, hindi ba? Ano pang kailangan mo sa akin? Pakiusap ni Stephanie habang sinusubukang kumawala sa mahigpit nitong hawak. Walang dapat pag-usapan? Isang mapait at mabalasik na tawang kumawala sa mga labi ni Clovis. Pinaglaruan mo ang feelings ko, Stephanie. Nagpanggap ka sa katauhan ng kapatid mo. Pumasok ka sa buhay ko at nang makuha mo na ang lahat, bigla ka na lang nawala matapos mong sabihin ang katotohanan. Akala mo bago na lang kadaling kalimutan yon? Nagsisisi ako, Clovis. Nagsisisi ako at pilit kong tinama ang lahat ng sinabi sa'yo ng katotohanan. Sigaw ni Stephanie habang tuloy ng bumuhos sa kanyang mga luha. Pero pinagtabuyan mo ko. Galit at pandidiri ang binigay mo sa akin. Dahil itinayo mo na ang kasinungalingan ng lahat. Sigaw ni Clovis, ngunit may kakaibang lamig at sakit sa kanyang boses. Ngunit sa kabila ng lahat ng sakit, hanggang ngayon, nakikita pa rin kita sa bawat panaginip ko. Napatigil si Stephanie. Ang titig ni Clovis ay unti-unting bumaba sa kanyang mga labi. At sa isang mabilis sa pagkilos, hinila siya nito lalo pa itaas at idinikit ang mga labi nito sa kanyang isang matindi, marubdob at punong-puno ng paghahangad na halik. Isang halik na naglalaman ng galit, pagnanasa at nang hindi mo kumukupas sa pag-ibig sa loob ng 6 na taon. Tila bumagal ang kirot ng mundo sa gitna ng malamig at madilim na parking lot. Ang halik ni Clovis ay hindi simpleng paglapat ng mga labi. Ito'y isang bagyo na naipong galit, matinding pangungulila at marubdob na pagnanasa na 6 na taong itinago sa kaibuturan ng kanyang dibdib. Sa bawat paggalaw ng kanyang mga labi, nadarama ni Stephanie ang matinding init na tila muling sumusunog sa kanyang buong pagkatao. Sa unang ilang segundo, pilit na itinulak ni Stephanie ang dibdib ng lalaki. Ang kanyang mga kamay na nakalapat sa mamahaling suit jacket ni Clovis ay nanginginig sa takot at kalituhan. Alam niyang mali ito. Nakatakda ng ikasal si Clovis kay Stella. Ang sarili niyang kakambal na siyang dahilan kung bakit nagkabaligtad ang mundo nilang lahat. Ngunit habang tumatagal, ang halik, ang pader ng resistensya na itinayo ni Stephanie sa loob ng 6 na taon ay unti-unting nagmubit at nagkaroon ng lamat. Nang gumanti siya ng bahagyang halik, naramdaman ni Stephanie ang mabilis sa paghihinga ni Clovis.
Mas lalo nitong hinigpitan ng hawak sa kanyang bewang. Natila ba natatakot ito na kapag binitawan siya ay muli siyang maglalaho na parang bula sa kadiliman. Ang amoy ng lalaki, ang halo ng kamagong, mamahaling tabako at ang pamilyar na amoy ng balat nito ay tulad ng lumasing sa katinuan ni Stephanie. Ngunit sa gitna na matinding silakbo ng damdamin, biglang nanginginig sa isip ni Stephanie ang mukha ng kanyang 6 na taong gulang na anak. Si Timmy, ang bata naghihintay sa kanya sa bahay. Ang batang may parehong-parehong mga mata at matala sa jawline tulad ng lalaking kasalukuyang humahalik sa kanya. Sa tulong na huling natitirang lakas ng kanyang katinuan, pilit na inilayo ni Stephanie ang kanyang mukha at malakas ay tinulak ang dibdib ni Clovis. Sa pagkakataong ito, naramdaman ng lalaki ang matinding pagtanggi kaya napabitaw ito. Bagamat bahagya lamang, pareho silang hinihingal habang ang kanilang mga mata ay nagtatama sa gitna ng malamig na hangin ng gabi. "Huwag, Clovis! Huwag!" Pabulong at nanginginig na pakiusap ni Stephanie habang pilit na pinupunasan ang kanyang mga labi gamit ang likod ng kanyang kamay. "Nakakatakot ang ginagawa mo. May fiancé ka na at si Stella yun, kakambal ko siya." Isang malamig at mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Clovis. Inayos itong kanyang suit jacket. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatutok sa namumulang mukha ng dalaga. "Fiancé? Nakakatawang marinig yan mula sa bibig mo, Stephanie. Ikaw na nagpanggap bilang si Stella sa loob ng 3 buwan. Ikaw na nagpadama sa akin ng pag-ibig na itinayo sa isang malaking kasinungalingan. May karapatan ka pa palang magsalita tungkol sa moralidad ngayon." Ang bawat salita ni Clovis ay tila matalim na karayom na sumusungkit sa pinakamalalim na sugat ng puso ni Stephanie. "Sinabi ko na sa'yo noon, hindi ko gustong manloko. Nakiusap si Stella sa akin dahil nagkaroon siya ng malaking problema sa abroad. Sa maikling panahon na yon, nahulog ang loob ko sa'yo. Totoong minahal kita, Clovis, at hindi yun pagpapanggap." "Kung totoong minahal mo ako, bakit mo ko iniwan?" Galit na sigaw ni Clovis. Mabilis itong humakbang pabalik sa kanya at pinalibutan siya gamit ang 2 nitong braso na nakasandal sa kotse ni Stephanie na nagkulong sa kanya. "Nang sabihin mong katotohanan, hindi ba lang ako nagkaroon ng pagkakataong mag-isip? Dahil sa bilis ng pag-alis mo, nawala ka na parang bula at ngayon babalik ka sa buhay ko na tila walang nangyari?" Bumuhos ang panibagong batis ng luha sa mga mata ni Stephanie. Gustong-gusto niyang isigaw kay Clovis na tungkol kay Timmy. Gusto niyang sabihin na umalis ako dahil nagdadalang tao ako. Umalis ako dahil alam kong isusumpa mo ang batang nasa tiyan ko dahil galit ka sa akin. Ngunit paano niya itatapat ang lahat ng yon? Sa gitna ng galit ni Clovis at sa nagbabadyang kasalito kay Stella, paano magiging ligtas ang kanyang anak? "Umalis ako dahil yun ang dapat." Mahinang wika ni Stephanie habang iniiwas ang tingin. "Galit ka sa akin, Clovis. At hanggang ngayon, galit ka pa rin. Kung pakakasalan mo si Stella, gawin mo. Pero pakiusap, hayaan mo na ako. Tumahimik na ang buhay ko sa loob ng 6 na taon." "Hayaan ka?" Tumawa muli si Clovis, ngunit sa pagkakataong ito ay puno na ng pagbabanta ang kanyang boses. "Hindi pa tayo tapos, Stephanie. Hindi kita hahayaang mamuhay ng tahimik habang ako ay patuloy na ginagambala ng mga mata mo at ng mga alaala mo. Pumasok ka sa buhay ko at ako na ang magdedesisyon kung kailan ka makakalabas." Bago pa man makasagot si Stephanie, tumalikod na si Clovis at mabilis na naglakad pabalik sa hotel entrance. Naiwan si Stephanie na nanginginig ang umiiyak sa tabi ng kanyang sasakyan. Alam niyang simula pa lamang ito ng isang malaking bagyo sa kanyang buhay. Madaling araw na makauwi si Stephanie sa kanyang maliit, ngunit maayos sa bahay. Pagkapasok niya sa pinto, agad siyang napasandal sa likod nito at dahan-dahang napaupo sa sahig. Ang kanyang mga tuhod ay nanlalambot pa rin mula sa marubdob at puno ng galit na halik ni Clovis sa parking lot. Pigit mata niyang pilit na inalis sa kanyang isip ang pakiramdam ng mainit nitong mga labi sa kanya. Ngunit tila nakatatak na ito sa kanyang balat.
Mommy, isang mahina at antok na boses ang pumutol sa kanyang malalim na pag-iisip. Nagangat ng tingin si Stephanie at nakita ang kanyang 6 na taong gulang na anak na si Timmy, na nakatayo hawang kuskus-kusko sa mga mata nito at hawak ang paborito nitong stuffed toy. Sa bawat pagsulyap niya sa bata, tila nakikita niya si Clovie sa mas maliit at mas inosenteng version. Ang hugis ng mga mata, ang matala sa jawline at ang kulay ng buhok. Baby, bakit gising ka pa? Di ba sabi ni Yaya na matulog ka na ng maaga? Lumapit siya sa anak at niyakap ito ng napakahigpit. Na tila ba naroon lamang siya, nakakuha ng lakas upang magpatuloy sa gitna ng magulong mundo. Hinihintay po kasi kita, Mommy. Sabi mo po uuwi ka bago ako matulog. Pabulong na sagot ni Timmy habang sinisiksik ang mukha sa leeg ng ina. Bakit ka po umiiyak? May nanakit po ba sa inyo? Kumabit ang puso ni Stephanie. Paano niya ipapaliwanag sa bata na ang mismong lalaking dahilan ng kanyang mga luha ay ang sarili nitong ama? O wala, baby. Napailing na lang si Mommy sa hangin. Kasiyahan lang na makauwi na ako sa iyo, halika na. At itatabi na kita sa pagtulog. Kinaumagahan, sinubukan ni Stephanie na ituon ang kanyang atensyon sa trabaho bilang isang freelance interior designer. Ngunit wala pa sa kalahati ng araw nang makatanggap siya ng isang hindi inaasahang tawag mula sa isang napakalaking kumpanya, ang Alferez Enterprises. Ang proyekto ay ang pagdidisenyo ng isang bagong luxury penthouse sa gitna ng Bonifacio Global City. At ang budget ay napakalaki, sapat upang makasiguro ang kinabukasan ni Timmy sa loob ng ilang taon. Kahit may kaunting kaba sa kanyang dibdib dahil sa pangalan ng kumpanya, pumasok si Stephanie sa modernong gusali para sa paunang pagpupulong. Iniisip niya na marahil ay ang board of directors lang mga makakaharap niya at hindi ang mismong CEO. Ngunit nang pumasok siya sa executive conference room sa top floor, tila huminto muli ang tibok ng kanyang puso. Sa dulo ng mahabang glass table ay nakaupo si Clovis Alferez, nakasuot ng makisig na dark blue suit at formal na nakatitig sa kanya, habang hawak ang isang portfolio ng kanyang mga nakaraang disenyo. Welcome, Miss Stephanie. Malamig at formal na bati ni Clovis, na tila walang anumang nangyari sa pagitan nila kagabi. Gusto kong ikaw ang humawak ng disenyo para sa bagong penthouse na to. Isang napaka-importanting proyekto para sa akin. Nanginig ang mga kamay ni Stephanie habang nakatayo sa harap ng pintuan. Mr. Alferez, napakaraming masikat at kilalang interior designer sa lungsod. Bakit ako pa? Tumayo si Clovis mula sa kanyang upuan at dahan-dahang humakbang patungo sa kanya. Ang bawat hakbang nito ay puno ng otoridad at kapangyarihan. Napilit na dumudurog sa natitirang tapang ni Stephanie. Dahil alam kong kakayahan mo, Stephanie. Alam ko kung paano ka magdisenyo ng isang bagay na mukhang totoo. Kahit na sa katunayan ay isa lamang itong magandang pagpapanggap. Naintindihan ni Stephanie ang patama sa likod ng mga salita ng lalaki. Kung wala kang tiwala sa akin, mas mabuting iba na lang ang kukunin mo. Hindi ko tatanggapin ang proyektong to. Tumalikod siya upang umalis, ngunit mabilis na nagsalita si Clovis sa kanyang likuran. Kapag tinanggihan mo ang kontratang to, Stephanie, sisiguraduhin kung walang ibang kumpanya o kliyente ang kukuha sa iyo sa buong industriyang to. Nawalan ka ng karapatang magdesisyon sa sandaling bumalik ka sa buhay ko. Ang boses ito ay puno ng banta na nagpasakip sa dibdib ng dalaga. Napaharap si Stephanie nang may halong galit at takot. Bakit mo pa ginagawa to, Clovis? Ano pa bang gusto mo sa akin? Tumatag ang titig ni Clovis habang humihinto sa mismong tapat niya. Sapat upang maamoy nito ang kanyang pamilyar na pabango. Gusto ko makita kung gaano katatag, Stephanie. Gusto kong nasa tabi kita habang inihahanda ko ang lahat para sa kasal namin ni Estela. At gusto kong ikaw mismo ang magdisenyo ng bahay na titirhan namin ng kakambal mo. Ang matinding kirot na naramdaman ni Stephanie ay tila laso na dahan-dahang dumadaloy sa kanyang mga ugat. Pakiramdam niya ay ginuguhit na ni Clovis ang kanyang pinakamatinding parusa. Matalim na tumago sa puso ni Stephanie ang huling banta ni Clovis bago ito tuloy ang naglakad pabalik sa loob ng hotel. Sa gitna ng malamig at maalikabok na hangin sa parking lot, nabalhod ang dalaga sa tabi ng kanyang sasakyan. Ang kanyang dalawang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang dibdib. Sa tapat ng pusong mabilis at tumitibok at punong-puno na matinding takot. 6 years ago,
Umalis siya dahil ayaw niyang maging hadlang sa buhay ni Clovis at ayaw niyang lumaki ang kanyang anak sa gitna ng galit at kasinungalingan. Pero ngayon, ang nakaraang pilit niyang itinakwil ay tila isang anino na tuluyan ng nakahabol sa kanya. Maaga nagising si Stephanie kinabukasan. Kahit halos 2 oras lang ang naging tulog niya dahil sa pait at gulo ng kanyang isip. Pilit niyang pinatagis ang kanyang kalooban. Pagbaba niya sa kusina ng maliit ngunit maayos nilang bahay, nadat na niya ang 6 na taong gulang na si Timmy na nakaupo sa hapagkainan habang kumakain ng pancakes. "Good morning, Mommy!" Masayang bati ng bata. Ang mga mata ni Timmy ay kumislap sa liwanag ng umaga. Mga matang eksaktong hugis at kulay ng kay Clovis. Napaataras ang bahagya ang puso ni Stephanie. Lumapit siya sa anak, lumuhod sa harap nito at mahigpit na pinalibutan ng yakap ang maliit nitong katawan. "Good morning, baby. Masarap ba ang kain mo?" Tanong niya habang pinipigilan ng panlalabo ng kanyang mga mata. "Opo, sabi ni Yaya magkakaroon ka raw po ng malaking project ngayon. Galingan mo po, Mommy, ha?" Nakangiting sagot ng bata. Hinalikan ni Stephanie ang noo ng anak. "Gagawin ni Mommy ang lahat para sa'yo, Timmy. Tandaan mo na mahal kita." Nang maihatid niya si Timmy sa paaralan, idiniretso ni Stephanie ang kanyang sasakyan patungo sa opisina ng kanyang architectural firm. Alam niyang kailangan niya maging profesional. Kung ang kumpanya naman ni Clovis ang bagong client ng kanilang firm para sa multi-million-dollar hotel expansion project, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang harapin ito ng buong tapang. Pagpasok pa lamang ni Stephanie sa malaking conference room ng kumpanya, agad na dumapo ang kanyang tingin sa lalaki na nakaupo sa dulo ng mahabang mesa. Suot ng isang dark navy suit. Nakasandal si Clovis sa kanyang upuan habang mabilis sa binabasa ang mga papeles. Ang kanyang matalas sa jawline, seryosong mukha at ang aura ng kapangyarihan ay napatahimik sa buong silid. Sa kanyang tabi ay nakaupo si Stella, ang kakambal ni Stephanie. Si Stella ay pormadong-pormado sa kanyang mamahaling designer dress, habang nakakapit ang braso sa balikat ni Clovis at tila nagmamay-ari. Nandito na pala ang aming lead interior architect, si Miss Stephanie. Panimula ng boss ni Stella. Dahan-dahang itinaas si Clovis ang kanyang tingin. Ang kanyang mga mata na tulad ng isang maunos na dagat ay dumiretso sa mukha ni Stephanie. Walang bakas ng ngiti o lambing sa kanyang mukha. Puro lamig at matalim na pagsusuri. "Good morning." Malamig na bati ni Clovis. Ang kanyang boses ay tila kulog sa loob ng silid. "I hope your team is ready, Miss Stephanie. Ayaw ko ng mga taong hindi kayang panindigan ng mga pinangako nila sa kontrata." Naramdaman ni Stefan ang mabilis sa pag-iinit ng kanyang mga pisngi sa patama ng lalaki. Ngunit pilit niyang itinayo ang kanyang balikat at diretsyong tinitigan ng binata. "Nandito ako para magtrabaho, Mr. Vance." Formal na sagot ni Stephanie. "Nakahanda ang aming mga blueprint at sisiguraduhin naming masusunod ang lahat ng detalye batay sa pamantayan ng inyong kumpanya." Ngumisi si Stella ng mapait at sumingit sa usapan. "Mabuti naman kung ganun, Stephanie. Alam mo namang napaka-masektibo ni Clovis. At dahil kasal na namin sa susunod na 2 buwan, gusto ko maging perpekto ang bawat sulok ng proyektong to. Lalo na ang aming bridal suite." Ang mga salitang iyon ni Stella ay tila panibagong latigo na tumama sa likod ni Stephanie. Bridal suite? Ang kwarto na pagsasaluhan ni na Clovis at ng kanyang kakambal? Tumingin si Stephanie kay Clovis. Inaasahang makakakita siya ng konting alinlangan sa mukha ng lalaki. Ngunit nanatiling batong ay ekspresyon ni Clovis. "Ipagpatuloy natin ang presentation." Formal na utos si Clovis sabay bukas ng folder. Sa loob ng 2 oras sa pagpupulong, ramdam ng lahat ang kakaibang tensyon sa silid. Bawat ideya o suggestion na binibigay ni Stephanie ay sinusuri ni Clovis sa may matinding katanungan. Pilit niyang ginigipit ang dalaga sa mga teknikal na detalye. Ngunit bawat tanong ay nisasagot ni Stephanie ng may husay at talino. Nang matapos ang meeting at isa-isang nagsilabasa ng mga membro ng board, naiwan si Stephanie upang ayusin ang kanyang mga blueprint. Akala niya nakalabas na rin sina Clovis at Stella. Ngunit nang mag-angat siya ng tingin, nakatayo pa rin si Clovis sa pinto habang pinapauna si Stella sa hallway. "Mauna ka na sa kotse, Stella. May kunti lang akong lilinawin sa architect." Malamig na utos si Clovis. Rumagasa ang kaba sa dibdib ni Stephanie habang naririnig ang mga yapak ng sapatos ni Clovis na lumalapit sa kanyang pwesto. Isinara ng lalaki ang pinto ng conference room.
Ano pang kailangan mo? Tanong ni Stephanie habang mabilis ay nilalagay ang mga papel sa kanyang bag. Isang hakbang na lamang ang distansya ni Clovis sa kanya. Amoy na amoy ni Stephanie ang mamahaling pabango nito na nagpapanumbalik ng lahat ng alaala ng kanilang nakaraan. Napakagaling mong magpanggap, Stephanie. Pabulong na wika ni Clovis habang nakatitig sa kanyang mga labi. Tinitingnan mo ako na parang isang estranghero lang sa harap ng maraming tao. Akala mo ba matatakpan ng formalidad mo ang ginawa mo sa akin kagabi sa parking lot? Clovis, pakiusap. Pabulong na nakiusap si Stephanie. Nandito ako para sa trabaho at huwag mong ihalo ang personal mong galit sa proyektong to. Yumuko si Clovis ng bahagya hanggang sa maramdaman ni Stephanie ang mainit na hininga nito sa kanyang tenga. Ang proyektong ito ang gagamitin ko para hawakan ka, Stephanie. Malamig na bulong ni Clovis. Araw-araw kitang makikita. Araw-araw kong ipapaalala sa iyo ang kasalanan mo sa akin hanggang sa ikaw mismo magmakaawa na patawarin kita. Nanlamig ang buong katawan ni Stephanie. Bago pa man siya makasagot, tumalikod na si Clovis at lumabas ang silid. Naiwan siya nakahawak sa gilid ng mesa habang mabilis ang paghinga. Paano niya matatago ang lihim ni Timmy kung araw-araw siyang babantayan ng lalaki na katakdaring maging ama ng bata? Araw ng Sabado at kasalukuyan na nasa isang kilalang mall playground si Stephanie kasamang kanyang anak na si Timmy. Nais siyang ibuhos ang buong oras sa bata upang kahit papaano malimutan ang matinding tensyon at pagbabanta ni Clovis sa trabaho sa nakalipas sa mga araw. Habang nakaupo sa bench at pinapanood si Timmy na masaya naglalaro sa mini obstacle course, napangiti ng bahagya si Stephanie. Ang kanyang anak ang tanging lakas at dahilan kung bakit siya nanatiling matatag. Mommy, bibili lang po ako ng ice cream kay kuya sa tapat. Sigaw ni Timmy habang kumakaway mula sa malapit na stall. Sige baby, dahan-dahan lang sa pagtakbo ha. Paalala ni Stephanie habang iniaabot ang kanyang bag para kumuha ng pera. Ngunit bago pa man siya makatayo, biglang nagaling ang kanyang telepono. Mula ayon sa kanyang senior supervisor hinggil sa isang urgent architectural adjustment sa hotel project. Habang nakatutok si Stephanie sa pag-uusap sa telepono, mabilis at tumakbo si Timmy patungo sa ice cream cart. Sa matinding kasabikan ng bata, hindi nito napansin ang isang matangkad na lalaking formal na nakasuot ng dark suit na naglalakad habang may kausap sa kanyang earpiece. Sa isang idlap, nabangga ni Timmy ang binti ng lalaki dahil upang maipatabla ng bata ang hawak nitong toy car at matumba sa sahig. Aray! Mahinang daing ng bata habang nakaupo sa malamig na tile floor. Agad na huminto ang lalaki. Dahan-dahang yumuko si Clovis upang tulungan ng batang nabangga niya. Hey kid, are you alright? Tanong nito habang inaabot ang kamay sa bata. Inangat ni Timmy ang kanyang ulo at sa unang pagkakataon, nagtama ang mga mata ng mag-ama. Tila huminto ang ikot ng mundo para kay Clovis. Ang mga mata ng bata, ang kakaibang hugis sa mga ito, ang kulay at maging ang paraan ng pagkunot ng noo nito kapag naguguluhan ay parang nakatitig siya sa sarili niyang refleksyon ng bata pa siya. Inabot ni Timmy ang kamay ni Clovis at tumayo. Opo mister, pasensya na po, hindi ko po kayo napansin. Nakatitig pa rin si Clovis sa mukha ng bata. May kakaibang kurot at init na biglang lumaganap sa kanyang dibdib. Isang damdaming hindi niya maipaliwanag. Yumuko siya para pulutin ang laruang kotse ni Timmy at ibigay ito sa kanya. Anong pangalan mo bata? Ako po si Timmy. Nakangiting sagot ng bata. Salamat po sa pagtulong sa akin, mister. Timmy! Isang halos histerikong boses ang umalingaw mula sa di kalayuan. Mabilis ay lumapit si Stephanie. Nanginginig ang buong katawan nang makitang nakaluhod si Clovis sa harap ng kanyang anak. Halos tumigil ang tibok ng puso ng dalaga sa matinding takot. Dahan-dahang tumayo si Clovis at tumingin kay Stephanie. Nakita rito matinding kaba at panginginig sa mga mata ng dalaga. Pati na ang mabilis itong paghahigpit sa hawak sa balikat ng bata. Tumingin si Clovis kay Timmy. Pagkatapos ay kay Stephanie at muling bumalik ang tingin sa bata. Habang nagdudugtong-dugtong ang mga tanong sa kanyang isip. Anak mo siya, Stephanie? Malamig ngunit puno ng pagtatakang tanong ni Clovis. Habang nakatitig sa mukha ng batang kamukhang kamukha niya. Nagunahan ng pagpatak na ang mga pawis sa noo ni Stephanie. Habang nanatiling nakatitig sa kanya si Clovis. Ang malamig at matalas sa boses ng lalaki ay tila humihiwa sa katahimikan ng mall. Sa loob ng ilang segundo,
Hindi makapagsalita ang dalaga habang higpit na hawak ang balikat ng kanyang anak. Oo, Clovis. Anak ko si Timmy. Nauutal, ngunit pilit na pinapatatag ni Stephanie ang kanyang boses. Halika na Timmy, umuwi na tayo. Kinakayagan ni Stephanie ang bata upang mabilis at tumalikod. Ngunit bago pa man sila makakbang ng tatlo, mabilis na humarang si Clovis sa kanilang daanan. Ang matangkad nitong tindig ay tila isang pader na humaharang sa kanilang pagtakas. Ilang taon na siya, Stephanie? Matigas sa tanong ni Clovis. Ang kanyang mga mata ay lumipat muli kay Timmy. Sinusuri ang bawat anggulo ng mukha ng bata, ang hugis ng panga nito at ang paraan ng pagtingin nito na masyadong pamilyar sa kanya. 6 years old po ako, mister. Masayang sagot ni Timmy bago pa man makapagsalita si Stephanie. Tila binagsak ng langit at lupa si Stephanie sa sagot ng anak. Nakita niya ang mabilis sa pagbabago sa reaksyon ni Clovis. Mula sa pagtataka, patungo sa isang matinding pagdududa. 6 na taon. Eksaktong 6 na taon na ang nakalilipas mula nang biglang maglaho si Stephanie matapos ang kanilang 3 buwang relasyon. 6 years old? Pabulong na inulit ni Clovis sa mga salitang. Tumingin siya kay Stephanie nang may halong galit at pagdududa. Sinong ama ng bata, Stephanie? Wala ka nang pakialam dun, Clovis. Halos pabulong na sigaw ni Stephanie habang pilit na iniiwas ang tingin. Akin ang anak ko. Pakiusap. Para na ring awa mo. Hayaan mo na kaming umalis at huwag mong idamay ang bata sa galit mo sa akin. Kahit na gustong pigilan ni Clovis ang mag-ina, nakita niya ang takot sa mga mata ng bata dahil sa tensyon sa kanilang paligid. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang gumilid. Ngunit hindi inalis ang matalim na titig sa dalaga. Umalis ka na ngayon, Stephanie. Pero siguraduhin mong makakapagpalagay ka ng magandang dahilan dahil hindi pa tayo tapos. Walang lingon likod na mabilis sa inakay ni Stephanie si Timmy palabas ng mall. Pagdating sa loob ng sasakyan, mabilis ang pabilis sa paghinga ng dalaga habang umiiyak ng tahimik sa steering wheel. Alam niyang naitanim na sa isip ni Clovis ang malaking duda at hindi titigil ang lalaki hanggat hindi natutuklasan ang buong katotohanan. Kinaumagahan, habang nasa opisina si Stephanie, tumawag ang kanyang assistant upang sabihing may naghihintay sa kanya sa VIP conference room. Nang buksan niyang pinto, hindi si Clovis ang naroon kundi si Stella, na nakatayo habang hawak ang isang envelope. Nabalitaan ko nangyari kahapon sa mall, Stephanie. Pambungad ni Stella na may mapait na ngiti. Nakita ka daw ni Clovis kasama ang anak mo. At ngayon, nagpapahanap siya ng private investigator para alamin ang birth certificate ng bata. Nalamig ang buong katawan ni Stephanie. Stella, pakiusap. Huwag mong subukang sirain ang kasal ko, Stephanie. Galit na banta ni Stella habang dumidikit ang mukha sa kakambal. Akin si Clovis. Kung malalaman niya sa kanya ang batang iyon, guguho ang lahat ng pinaghirapan ko. Gagawin ko ang lahat para siguraduhin hindi makukuha ng anak mo ang kahit anong meron si Clovis. Matapos ang matinding pagbabanta ni Stella sa conference room, pilit na pinatatag ni Stephanie ang kanyang sarili. Alam niyang hindi na niya kayang tumakbo pa. Kung gagamit si Clovis ng private investigator, ilang araw o oras na lamang ang itatagal bago malaman ng lalaki na walang nakatalang ama sa birth certificate ni Timmy. At ang petsa ng kapanganakan nito ay eksaktong 9 na buwan, matapos ang kanilang huling gabi kasamang isa't isa. Kinagabihay, hindi na nakapaghintay si Clovis habang naglalakad si Stephanie patungo sa kanyang sasakyan sa dimly lit parking area ng kanyang condominium building. Isang itim na luxury SUV ang biglang huminto sa kanyang tapat. Bumaba si Clovis mula sa backseat. Puno ng bagsik, galit at matinding pag-aalinlangan ng kanyang mga mata. Clovis, ano na naman ba to? Nanginginig ngunit pilit na nagmamatigas sa tanong ni Stephanie habang itinataas ang kanyang bag bilang depensa. Pumasok ka sa loob, Stephanie, mag-uusap tayo. Malamig at walang pasabaling utos si Clovis. Huwag mo nang subukan tumakbo dahil sinisigurado ko sa'yo saan ka man magpunta ngayon, mahuhuli kita. Napapikit si Stephanie sa matinding takot at bighati.
Alam niyang dumating na ang sandaling pinakatatakutan niya sa loob ng 6 na taon. Dahan-dahan siyang pumasok sa loob ng sasakyan at mabilis sa isinara ni Clovis ang pinto bago pumasok sa kabilang pinto at inutusan ng driver na umalis. Sa loob ng tahimik at malamig na sasakyan, halos madinig ang mabilis sa tibok ng puso ni Stephanie. Inihagi si Clovis ang isang folder sa gitna ng kanilang upuan. Yun ang paunang ulat mula sa kanyang investigator. Ang detalye tungkol sa buhay ni Stephanie sa nakalipas na 6 na taon. Walang ibang lalaki naging bahagi ng buhay mo matapos mo umalis sa akin. Marahang wika ni Clovis, ngunit ang bawat salita ay may kasamang matinding bigat. Walang kasal, walang kasintahan, at ang batang si Timmy, isinilang mo siya eksaktong 9 na buwan matapos ang huling gabi na magkasama tayo sa penthouse. Bumuhos ang mainit na luha sa mga mata ni Stephanie. Yumuko siya at iniwas ang tingin habang nanginginig ang kanyang mga balikat. Clovis, pakiusap. Mabilis ay hinawakan ni Clovis ang 2 balikat ng dalaga at iniharap ito sa kanya. Ang mga mata ng lalaki ay namumula sa halo-halong emosyon. Galit, sakit at ang biglang pagusbong ng isang napakalaking katotohanan. Tumingin ka sa akin, Stephanie. Sabihin mo sa akin ang katotohanan. Anak ko ba si Timmy? Si Timmy ba ang dahilan kung bakit ka biglang naglaho noon? Spoken out, Stephanie! Hindi na nakatagal si Stephanie. Ang pader ng kasinungalingan na pilit niyang itinayo para protektahan ang kanyang anak ay tuluyan ang nag-iba. Oo! Sigaw ni Stephanie kasabay ng malakas na pag-iyak. Oo, Clovis, anak mo si Timmy. Sa'yo siya. Siya ang natatanging alaala ng gabi na binigay ko ang buong puso ko sa'yo. Tila naputol ang paghinga ni Clovis. Binitawan niya ang balikat ni Stephanie habang napapasandal sa upuan. Ang matapang at walang kinatatakot ang negosyante ay biglang nawala ng salita. Ang batang nakita niya sa mall, ang batang may parehong mga mata at galaw tulad niya, ay ang sarili niyang dugo at laman. Bakit? Pabulong at basag na tanong ni Clovis. Bakit mo tinago sa akin ang sarili kong anak? Bakit mo pinagkait sa akin na maging ama sa loob ng 6 na taon, Stephanie? Ganun mo ba ako kagalit para ipagkait mo sa akin ang sarili kong dugo't pawis? Dahil galit ka sa akin. Sagot ni Stephanie habang patuloy sa pag-iyak. Sinabi mo sa akin isusumpa mo ang araw na nagkakilala tayo nang malaman mo nagpanggap ako bilang Stella. Natakot ako, Clovis. Natakot ako na baka kunin mo sa akin ang anak ko kaya kapag nalaman mong buntis ako. O kaya naman ay isumpa mo siya dahil sa kasalanan ko. Ayoko lumaki si Timmy na nararamdamang hindi siya tanggap ng sarili niyang ama. Napatingin si Clovis kay Stephanie at sa kabila ng galit at sakit, nakita niya matinding dusa na pinagdaanan ng dalaga habang nag-iisang itinaguyod ng kanilang anak sa loob ng 6 na taon. Doon dahan-dahang inabot ni Clovis ang kamay ni Stephanie. Ngunit bago pa man siya makapagsalita muli, bigla nagring ang telepono ng lalaki. Mula yun kay Stella. Sa screen ng telepono, nakikita ni Stephanie ang pangalan ng kanyang kakambal. Isang paalala na sa kabila ng katotohanan ito, nakatali pa rin si Clovis sa isang kasunduan. At hindi papayag si Stella na mawala sa kanya ang lahat. Tinitigan ni Clovis ang umiilaw na screen ng kanyang telepono kung saan nakarehistro ang pangalan ni Stella. Sa loob na ilang segundo, nagari ang nakakatululing katahimikan sa loob ng sasakyan. Tumingin siya kay Stephanie. Nakasalukuyan nag-iiwas ang tingin habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Sa halip na sagutin ng tawag, pinalipas si Clovis ang ring nito hanggang sa kusa itong mamatay. Pagkatapos inilagay niya ang telepono sa kanyang bulsa. Isang tahimik na desisyon na nagmamarka ng malaking pagbabago sa kanyang buhay. Clovis, mahinang banggit ni Stephanie. Nagulat sa ginawa ng lalaki. Hindi na ako babalik sa dating kasunduan ni Stephanie. Seryosong wika ni Clovis. Ang boses ito ay may pinalidad at determinasyon na hindi pa kailanman narinig ng dalaga. I spent 6 years hating you for leaving. Thinking you played me for a fool. Pero ngayon alam ko ng buong katotohanan at hindi ko nahahayaang mawala pa muli ang pamilya ko. Pamilya? Napalanok si Stephanie at tila hindi makapaniwala sa narinig. Clovis, may kasal kayo ni Stella. Nakadali ang kumpanya niyo sa pamilya namin. Kapag ginawa mo to, magkakagulo ang lahat.
Hayaan mong magkagulo ang lahat. Sagot ni Clovis habang hinahawakan ng higpit ang kamay ni Stephanie. May sapat akong kapangyarihan para harapin ang anumang ibato sa akin ni Stella o ng pamilya ninyo. Ang hindi ko na kayang tiisin ay ang mabuhay sa kasinungalingan. Habang ang sarili kong anak ay naglalakad sa mundong ito nang wala ako sa tabi niya. Kinabukasan, naging mabilis sa mga pangyayari. Isang grand press conference ang pinatawag ni Clovis sa mismong punong tanggapan ng kanyang kumpanya. Dumalo ang lahat ng media outlet kasama si Stella na nakatayo sa tabi habang may pilit ng ngiti sa labi. Umaasang formal ang iaanunsyo na petsa ng kanilang kasal. Ngunit nang humarap si Clovis sa mikropono, binitawan niya ang formal na pahayag na nagulantang sa buong alta sa syudad. Inianunsyo niya ang formal na pagputol ng engagement nila ni Stella. Kasabay ng paghahayag na meron siyang anak sa tunay na babaeng minahal at minamahal pa rin niya. Si Stephanie. May sumabog ang bomba, ang bulungan at sunod-sunod na flashes ng kamera sa buong bulwagan. Namatla si Stella sa matinding galit at pagkakahiya bago mabilis ay tumalikod at umalis sa entablado. Pagkatapos ng press conference, nagtungo agad si Clovis sa bahay ni Stephanie. Sa pintuan pa lamang, nandun na si Timmy na nakatingin sa kanya ng may curious na mga mata. Lumuhod si Clovis upang maging kapantay ang bata. At sa kaunang pagkakataon, naramdaman ng matigas na negosyante ang pangangatog ng kanyang tuhod sa matinding emosyon. Mister, ikaw po ba yung nasa mall kahapon? Tanong ng bata habang nakatitig sa kanya. Pilit na umiti si Clovis habang nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Ako nga, Timmy. At simula ngayon hindi mo na ako kailangan tawaging mister. Ako ang daddy mo. Nakatayo sa di kalayuan si Stephanie habang nakatingin sa mag-ama. Kasabay ng pagpatak ng luha ng kaginhawaan sa kanyang mga pisngi. Sa kabila ng mga bagyong pinagdaanan, ang mga eko ng nakaraan ng pagnanakaw ng puso ay tuluyan ng napalitan ng isang bagong simula ng pag-ibig at pagmamahal. Sa kabila ng matagumpay na pag-aamin ni Clovis sa publiko tungkol sa kanilang Stephanie at sa kanilang anak na si Timmy, hindi naging madali ang mga sumunod na araw. Ang matinding kahihiyang dinanan si Stella sa harap ng media ay nag-iwan ng malaking sugat sa kanyang pride. Hindi siya papayag na matalo ng gano'n na lamang na walang kapalit. Isang umaga habang naghahanda si Stephanie para ihatid si Timmy sa paaralan, nakatanggap siya ng isang hindi inaasahang tawag mula sa security desk ng kanyang kondominium. Naroon si Stella sa lobby at nakiusap na mag-usap sila ng huling beses nang silang dalawa lamang. Kahit may pangamba sa kanyang puso, pumayag si Stephanie. Inhabilan niya si Timmy sa kanyang mapagkakatibalaang kasambahay bago bumaba upang harapin ang kakambal. Sa tahimik na sulok ng coffee shop sa ground floor, nagarap ang dalawang magkapatid na magkamukha, ngunit magkaibang-magkaiba ang pagkatao. Masama ang tingin ni Stella kay Stephanie, puno ng galit at inggit ang kanyang mga mata. Nakuha mo na ang lahat, Stephanie. Pabulong ngunit padiing wika ni Stella. Nakuha mo ang lalaking pangarap ko, ang atensyon ng publiko at ang buhay na dapat ay sa akin. Masaya ka na ba? Tumingin si Stephanie sa kakambal ng may halo-halong awa at lungkot. Kailanman ay hindi ko ginusto na kunin ang anumang sayo, Stella. Ikaw ang nakiusap sa akin na magpanggap bilang ikaw noon. At ang pagmamahal namin ni Clovis, hindi nanakaw. Kusang dumating yun sa gitna ng kasinungalingang ikaw mismo ang gumawa. Nanginginig ang mga labi ni Stella sa matinding inis. Isusumpa ako kayo. Huwag mong isipin na magiging tahimik ang buhay niyo ni Clovis. Kakalabanin ng pamilya natin ang kumpanya niya. Bago pa man makapagsalita muli si Stephanie, biglang lumitaw si Clovis sa tabi ng kanilang mesa. Formal at matatag ang tindig ng lalaki at kaagad nitong inilagay ang kanyang kamay sa balikat ni Stephanie upang magbigay ng proteksyon at suporta. Sige lang, Stella, subukan mo. Malamig na hamon ni Clovis. Handa kong itaya ang lahat para sa pamilya ko. Pero bago mo subukang sirain kami, siguraduhin mong malinis ang sarili mong mga papel. Dahil hindi ako mag-aatubiling ilabas ang lahat ng illegal na transaksyon ng kumpanya ninyo na natuklasan ng aking mga investigador. Natigilan si Stella. Ang galit sa kanyang mukha ay pinalitan na matinding takot nang ma-realize niyang hawak ni Clovis ang kanyang leeg. Wala na siyang laban. Nagmamadali siyang tumayo.
Kinuha ang kanyang bag at mabilis sa lumabas ng cafe nang walang natitirang salita. Naiwan sina Clovis at Stephanie. Humarap ang lalaki sa dalaga at hinawakan ng dalawa nitong kamay. Wala nang makakapanakit sa inyo ni Timmy. Tapos na ang laban, Stephanie. Huminga ng malalim si Stephanie at napangiti sa kanunang pagkakataon na walang anumang bigat sa kanyang dibdib. Salamat, Clovis. Salamat sa paglaban para sa amin. Lumipas ang 6 na buwan mula na magkaroon ng huling paghaharap sina Stephanie at Stella. Sa tulong at proteksyon ni Clovis, tuluyan ang naging tahimik at payapa ang buhay ng kanilang pamilya. Hindi naman na nagpakita si Stella at ang dating gulo na bumabalot sa kanilang mga pangalan ay napalitan ng panibagong pag-asa at pagmamahalan. Sa isang pribadong garden resort na napapalibutan ng mga makukulay na bulaklak at sariwang simoy ng hangin, idinaos ang kasal ni Clovis at Stephanie. Ang tanging mga pinakamalapit lamang na kaibigan at pamilya ang dumalo upang sumaksi sa kanilang walang katapusang panumpaan. Nakatayo si Clovis sa dulo ng aisle, nakasuot ng eleganteng formal na suit. Hindi niya maalis ang kanyang tingin sa dumarating na si Stephanie. Hawak ni Stephanie isang simpleng bouquet ng white roses. Habang nakasuot na magandang white gown, nilalo nagpalitaw ng kanyang natural na ganda at kabaitan. Kasabay ng paglalakad ni Stephanie, ay ang maliit na si Timmy na masayang naglalakad bilang ring bearer, na may malaking ngiti sa kanyang mukha habang nakatingin sa kanyang mga magulang. Nang makarating si Stephanie sa harap ni Clovis, hinawakan ng lalaki ang kanyang mga kamay ng may matinding pagmamahal. Akala ko noon, nakatadhana akong mabuhay sa isang kasunduang walang pag-ibig. Pero nang pumasok ka sa buhay ko, Stephanie, tinuruan mo akong kung paano tunay na magmahal. Pabulong ngunit buong pusong pahayag ni Clovis. Napaluha si Stephanie sa kaligayahan. Minsan man tayo nagsimula sa isang kasinungalingan. Ang pagmamahal ko sa iyo at sa pamilya natin ang pinakatotoong bagay sa buhay ko, Clovis. Sa harap ng Diyos at ng mga saksi, nagpalitan sila ng kanilang mga panumpaan at muling pinagtibay ang kanilang pag-iibigan sa pamamagitan ng isang matamis na halik. Nagsipalakpakan ng lahat habang umaalingaw-ngawang saya sa buong paligid. Pagsapit ng gabi, habang nakatingin ang mag-asawa sa mga bituin habang nakakarga ni Clovis ang natutulog na si Timmy. Niyakap ni Clovis ang kanyang libreng braso sa baywang ni Stephanie. Ito na ang ating bagong simula. Pabulong na sabi ni Clovis bago hinalikan ng noon ang kanyang asawa. Ngumiti si Stephanie at isanandal ang kanyang ulo sa dibdib ni Clovis. Wala na ang mga lihim, wala na ang mga takot. Isang buo, masaya at totoong pamilya na ang magkasamang haharap sa bukas. Wakas. At dito na po nagtatapos ang kwento ng pag-ibig ni Clovis at Stephanie. Nawa kayo nag-enjoy at na-in-love. Samahan niyo po kong muli sa mga susunod pang nakaka-inspire at nakakakilig na mga kwento ng pag-ibig na aking ibabahagi. Muli maraming salamat po. God bless us all.